Nagising si Veronica na nasa loob na ng isang malaking silid. Dahan-dahan siyang bumangon para lang makitang nakabendahe na rin pala ang kanyang mga paa. Saka pa lang niya naalala ang nangyari sa kanya sa San Sebastian. Pinilit niyang bumaba mula sa kama upang tingnan kung saan siya dinala. Paika-ika siyang pumunta sa pintuan at pinihit ang doorknob. Nagtaka siya kung bakit hindi niya ito mabubuksan. Hindi niya alam kung sinong nagdala sa kanya rito. Inikot niyang paningin sa buong silid. Nakita niya ang kurtina sa may bintana na nilipad ng hangin, patunay na bukas ito. Muli niyang ininda ang sakit ng kanyang mga paa sa tuwing inaapak niya ito sa sahig sa kagustuhan niyang makasilip sa bintana. Hinawi niya ang kurtina. Ganun na lang ang kanyang pagtataka nang napagtanto na sa loob siya ng malaking yate. Natanaw niya ang lawak ng karagatan. Hindi niya alam kung ilang oras o araw na siyang nandito. Malaki ang mga hakbang niya na bumalik sa pintuan. Wala na siyang pakialam kung masakit ang kanyang paa. Ngunit bago pa man niya hawakan ng doorknob ay bumukas na ito. Nagulat siya nang makita ang lalaki. Marlo? Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mukha nito. Jesus, hindi pa magaling ang paa mo. Bakit ka tumayo? Tarantang binuhat ni Marlo si Veronica, ngunit agad niyang tinabig ang kamay nito. Bitawan mo ko. Gusto kong umuwi. Nanlaban siya na akmang buhatin siya nito. Ngunit hindi siya sinagot ni Marlo. Patuloy lang ito sa pagbuhat sa kanya at maingat na pinahiga siya sa kama. Marlo, gusto ko na umuwi. Baka hinahanap na ako ni Marvy. Huwag kang mag-alala, pinapunta ko ng mga tauhan ko para kunin siya. Sagot nito habang inaayos ang kumot sa katawan niya. Tinanggal niya ang kumot at muling bumangon. Hindi mo kasi naintindihan eh. Kahapon pa ako hindi nakauwi. Sana man lang sa bahay mo ko dinala. Ano bang pumasok sa kokote mo at dito mo ko dinala? Singal niya rito. Veronica, please. May fracture ang paa mo. Pwede bang umiga ka na lang muna? Hindi nito pinansin ang mga hinaing niya, dahilan upang lalong uminit ang ulo niya. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya habang nakatingin kay Marlo. Bakit mo ba ito ginagawa, Marlo? Namumuong luha mula sa sulok ng kanyang mga mata. Nakita niyang paghihirap sa mga mata nito upang magpaliwanag sa kanya. Veronica, mahal kita. Gusto kong ayusin kung ano man ang problema natin. Hinawakan itong kamay niya. Umupo ito sa kama sa tabi niya. Bakit? Ano bang klaseng pag-aayos ang gusto mo? Maayos tayong naghiwalay, hindi ba? Ngunit ayaw kong maghiwalay tayo, Veronica. Agaw nito sa sinabi niya. Tinitigan niya ito ng matagal. Puno ng mga katanungan ang isipan niya nang makita ang pagsusumamo sa mga mata nito. Marlo, ayaw mo maghiwalay tayo. Ngunit ilang beses na nating ginawa. Sakaling magkabalikan nga tayo ngayon at magkamali na naman ako sa'yo, babae na naman ang magiging takbuhan mo upang kalimutan ako. At heto ako, aatakihin na naman ng selos ko hanggang sa iiwanan kita dahil nasaktan mo ko. Paulit-ulit lang ang mangyayari sa atin. No, hindi na ulit mangyayari yan. Dahil kapag nangyari yan, sisiguraduhin kong papatayin ko mismo sarili ko sa harapan mo. Pinipilit niyang sarili na maniwala sa sinabi ni Marlo. Ngunit bakit nahihirapan siya? Bakit masakit pa rin para sa kanya sa tuwing naalala ang mukha ng babaeng habang pinapaligayan nito sa loob mismo ng opisina? Muli na naman niyang nararamdaman ang kirot sa puso niya. Nagkaroon na siya ng trauma. Sa dinami-daming babaeng nakita niyang kasama ni Marlo noong sekretarya pa lang siya nito hanggang sa magkaanak na sila, nawala na siya ng tiwala na magbabago pa ito. Veronica, hindi kita pipilitin kung hindi mo man ako mapatawad sa ngayon. Ngunit nakahanda akong gawin ang lahat upang patunayan sa'yo na mahal kita. Nakahanda akong baguhin ang lahat para sa'yo. Magkasunod siyang umiling. Gusto mong patawarin kita? Pauwiin mo na ako. Nakita niya natigilan ito sa sinabi niya. Nag-aalangan si Marlo kung susundin niya ang gusto ni Veronica. Natatakot siya na baka lalo silang hindi magkaayos ni Veronica kapag hinayaan niyang umuwi ito na hindi pa sila nagkakaunawaan. Plano sana niyang dumaan sa tinitirhan ni Veronica upang kunin si Marvy at isama sa yate. Ngunit sinunod na lang din niya ang payo ng kanyang kuya Caleb na silang dalawa na lang muna ni Veronica ang umalis upang makapag-usap sila ng maayos. Dahil kapag nandyan si Marvy, sa anak lang nila ang magiging atensyon nito at hindi na siya papansinin. Tiningnan niya ito
Nakatitig pa rin ito sa kanya, tila naghihintay ng sagot niya. Lihim ang pagkuyom ng kanyang kamao. No, walang uuwi hanggat hindi tayo nagkakaayos. Matigas niyang pagkakasabi bago lumabas na silid. Bumagsak ang mga luha ni Veronica nang marinig ang pagsara ng pinto. Niyakap niya sarili sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Hindi ka pa rin nagbabago, Marlo. Sarili mo pa rin ang iniisip mo. Husal niya habang patuloy sa pag-iyak. Ilang sandali ang lumipas, naisip niyang hanapin ang bag niya para lang madismaya na hindi niya ito nakita. Naalala niya pinasok niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya. Tiningnan niya ang kasalukuyang suot niyang damit, naka-hospital gown siya. Hindi na siya magtataka kung nagdala si Marlo ng sariling doktor upang gamutin siya sa loob ng yate. Kung ganun, plinano na nito ang pagdala sa kanya. Muli niyang inikot ang paningin at hinanap kung saan naroon ang kanyang damit. Lumiwanag ang mukha niya nang makita ang pantalon na nakahanger sa loob ng nakabukas na closet. Nagmamadali siyang bumaba ng kama at paika-ikang tinungo ang closet. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa. Labis ang kanyang tuwa nang makitang nandyan pa rin ang cellphone niya. Naka-off ito. Sinubukan niyang i-on, ngunit nalungkot siya nang matantong lowbat pala ito. Naghalungkat siya ng charger sa drawer. Muli siya natuwa nang makitang meron ito sa loob. Nag-charge muna siya ng kahit 2 minutes upang mabuksan ang cellphone niya. Nagulat siya ng kanyang pagbukas, maraming missed calls from unknown number. Ang iba ay kay Samantha at ang iba naman ay mula sa pinsan niyang si Rafael. Dito siya kinabahan. Bakit tumawag ang pinsan niyang si Rafael? Hinalungkat niya ang laman ng inbox niya. Kung 50 ang missed calls, meron din siyang 50 text messages. Pinsan, nagbigay na ako ng warning sa'yo, ngunit hindi mo tinupad. Nagalit na si Dad. Text ito galing kay Rafael. Nalaman ni Daddy ang bakasyon niya ni Marlo. Please be safe. Text muli nito mula kay Rafael. Habang isa-isa niyang binabasang iba pang mga text messages nito, lalong lumalakas ang kalabog ng dibdib niya sa sobrang takot at kaba. Besh, may mga armadong lalaki sa labas ng bahay. Hinahanap ang anak mo. Anong gagawin ko? Saan ka na ba? Nagsimula nang manginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone nang mabasa ang text messages ni Samantha. Insan, nakuha na ni Dad ang anak mo. I'm sorry, wala akong nagawa. You know him. Message ulit ni Rafael. Sumikip biglang dibdib niya sa kanyang nabasa. I have your son. Ibibigay ko lamang siya kapag magpakita ka sa akin. Napahawak siya sa dibdib nang mabasa ang message mula sa unknown number. Ganun pa man, alam niyang numero ito ng Tio Edmond niya. Sa pagkakataong ito, pakaramdam niya na ubusan siya ng hangin dahil sa nabasa niya. Marverick! Sigaw niya habang umiiyak. Napaluhod siya habang yakap ang cellphone. Kahit na puno ng luha ang mga mata niya, patuloy siya sa pagdial sa numero na unknown number niya na alam niyang numero ng kanyang Tito Edmond. Ilang beses pa munang nagring ito bago sinagot. Tito Edmond! Nangangatal ang labi niya habang nagsasalita ng pangalan nito. Mabuti naman at niisipan mong tumawag. Kung ayaw mong tuluyan kong ilayo ang anak mo sa loob ng 5 oras, kailangang makita na kita sa harapan ko. Magkasunod siyang umiling. Tito please, huwag si Marvy. Umiiyak niyang pagmamakaawa rito. Veronica, alam mo kung gaano ako kagalit sa mga Whitman dahil sa pagpatay nila sa kapatid ko. Kung gusto nang magbagong buhay ng kapatid ko kapag sumama ka sa kanya, ngunit hindi nila binigyan ng pagkakataon na mangyari yun. Ngayon, kung hindi ka umabot sa takdang oras na binigay ko sa'yo, pasensyahan na lang tayo. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Ngunit ituturo ko sa kanya kung paano kalabanin ng mga Whitman. Siya ang papatay sa kanyang sariling ama. Tito, darating ako. Ingatan niyo si Marvy. Huwag niyo siyang sasaktan. Hindi na magawang punasan ni Veronica ang magkahalong sipon at luha niya. Agad na siyang tumayo at paika-ikang pumunta sa pintuan. Veronica! Tito! Sagot niya na marinig ang pagtawag sa kanya. Siguraduhin mo lang na ikaw lang ang pupunta sa akin. Kapag nakialam ang mga Whitman, hindi ko may papangakong walang mangyayari sa anak mo. Alam mo na kung saan ako hahanapin. Inulit nitong sabihin ang sinabi sa text messages na pinadala sa kanya. Pakaramdam ni Veronica, hindi pa man siya nakalabas ng silid, mamamatay na siya sa sobrang nervyos para sa anak niya. Natataranta siya sa maaaring gawin ng tiyuhin niya. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Kapag sinabi nito, talagang ginagawa nito. Kahit ng pinsan niyang si Rafael, ramdam rin niyang natakot para sa kanya kaya ilang beses itong nag-warning sa kanya. Hindi kita pinagbabawalan sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay.
Maliban na lang sa dumikit ka sa pamilya Whitman. Mortal na kaaway sila ng pamilya natin. Bigyan mo ng respeto ang pagkamatay ng ama mo. Napasandal si Veronica sa pintuan matapos marinig ang huling sinabi ng tiyuhin niya bago nito pinatay ang tawag. Tinignan niya ang oras sa dingding. 10:00 na ng umaga. Kailangan makabalik na siya bago pa man mag 2:00 ng hapon. Marlo! Buksan mong pinto! Sigaw niya habang inampas ang pinto ng kamay. Marlo! Muling sigaw niya habang umiiyak. Buksan niyo! Utos ni Marlo nang bumalik siya sa silid ni Veronica. Nasa ilalim siya kanina upang magluto ng pagkain nito. Nagtaka siya kung bakit ito sigaw ng sigaw kaya pinuntahan niya ito. Matapos buksan ng tauhan niya ang pinto, agad itong paika-ikang tumakbo. Shit, Veronica! Malaki ang kanyang mga hakbang na sinundan ito. Sa nakikita niya kahit masakit ang paa nito, ay pilit lang nitong tinitiis. Bumagal ang mga hakbang niya nang mapansing papunta ito sa quarter deck o madaling sabihin na captain's quarter. Nagtataka siya kung anong gagawin nito doon. Nasagot ang tanong niya nang makitang nakipag-argumento ito sa kapitan ng yate. Ang sabi ko, pabalikin yung yate! Napaiyak ito habang sinisinghalan ang yacht's captain na ngayon naguguluhan habang nakatingin kay Veronica. Veronica, ano bang problema? Hinawakan niya ito sa kamay, ngunit tinabig niya lang ito. Problema? Marlo, gusto ko nang umuwi! Hinampas nitong dibdib niya. Ramdam niya magkahalong puot at galit sa mga mata nito. Pinatigas niya ang katawan. Hinayaan lamang niya ito na ibuhos ang galit sa paghampas sa dibdib niya. Nang mapagod na ito ay niyakap niya ito ng mahigpit at hinayaang umiyak sa dibdib niya. Marlo, maawa ka. Gusto ko nang umuwi. Umiiyak nitong pagmamakaawa sa kanya. Alright, bukas uuwi tayo. Pagbigyan mo lang ako kahit ngayong araw lang, please. Uuwi tayo bukas. Pabulong niyang wika sa tenga ni Veronica dahilan upang matigil ito sa pag-iyak. Umangat ito ng muka at tumitig sa kanya. Akala niya napapayag na niya ito, ngunit magkasunod itong umiling tanda ng hindi pagsang-ayon. Hindi mo pa rin ako maintindihan, Marlo. Kailangan ako ng anak natin dahil kung hindi ako dumating bago pa mag 2:00 mamayang hapon, hindi ko na siya muling makikita pa. Tinulak siya nito at muling tinalikuran. Nagmamadali itong bumaba ng deck. Matagal siya naging tuod sa kinatatayuan. Tila hindi kayang i-absorb ng utak niyang sinasabi nito. Shit! Malaki ang mga hakbang niya na sinundan ito. Veronica, sandali! Anong ibig mo sabihin sa sinabi mo? Veronica! Malakas ang boses niya habang nakasunod dito. Napakunot-noo siya nang makitang dumaan ito sa life-saving safety equipment at nagsuot ng life jacket. Kinuha rin ito ang inflatable life-saving boat at hinagi sa tubig. Nakakmang tatalo na ito, mabilis ang mga kamay niya sa pagpigil. Shit, Veronica! Niyakap niya ito sa likuran. Marlo, bitawan mo ko. Kung ayaw mo umuwi, ako nang hahanap ng paraan para makauwi. Nagpupumiglas ito mula sa pagyakap niya. Bumagsak ang luha niya habang yakap niya ito. Ganito mo ba ka gusto na hiwalayan ako? Veronica, I'm trying. Bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Ramdam ni Veronica ang pagbagsak ng mga luha ni Marlo sa balikat niya habang yakap siya nito. Napapikit siya habang patuloy na rin sa paglandas ang luha niya. Alam niyang nahihirapan nga rin ito para sa sitwasyon nilang dalawa. Marlo, hindi na mahalaga kung ano man ang dahilan ko kung bakit ko ito ginagawa. Isa akong ina at hindi na mahalaga sa akin kung ano man ang paghihirap na nararamdaman ko ngayon. Basta't mailigtas ko lang ang anak ko. Natigilan si Marlo dahil sa narinig. Hinawakan niyang dalawang balikat ni Veronica upang iharap ito sa kanya. Anong ibig mo sabihin na iligtas si Marvy? Puno ng pagtataka niyang tanong. Umiwas ng tingin si Veronica. Naalala niyang sinabi ng tiyuhin niya na siya lang ang dapat napupunta at kukuha kay Marvy. Ngunit paano niya magagawa yun kung alam ni Marlo? Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang buhay ng anak niya. Veronica, I'm asking. Naging malakas ang boses ni Marlo sa pagkairita. Anak ko rin si Marvy? Pati ba sa kanya ipagkakait mo pa? Ramdam ni Veronica ang galit sa mga mata nito. Hawak siya ngayon ni Tito Edmond. Mahinang sagot niya at sinundan ng paggaguluhol ng iyak. What? Alam niyang isang pagkakamali na sinabi niya tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak, ngunit may karapatan rin si Marlo na malaman ang tungkol sa anak nito. Putang ina! Narinig niyang malutong na mura nito. Napaigtad siya nang bigla nitong sinipa ang wall ng deck. Napahilamos ito ng kamay sa mukha at muli siyang tinitigan. Halata sa mga mata nito ang kagustuhan na sumbatan siya. Ngunit walang boses na lumalabas sa labi nito.
Alam niyang naiintindihan din siya nito kung bakit niya ito ginawa. Kinuha ni Marlo ang cellphone at tinawagan si Romeo. Vice President niya ito, ngunit ito na rin ang ginawa niyang kanang kamay noon pa man dahil kabisado nito lahat ng gustong ipagawa niya. "Nasaan ka?" tanong niya sa dominanteng boses. "Nasa bahay ni Samantha, boss, ngunit wala na sila rito." Si Marvy, nagsimula na uminit ang dibdib niya sa iniisip na baka totoo ang sinasabi ni Veronica. "Wala na rin dito, boss. Mukhang magulong bahay nila. Halatang pinasok." "Putang ina! Ano nangyarit na unahan kayo sa pagkuha sa anak ko?" Namumulang mukha niya sa galit. "Boss, nung umalis ka, umalis na rin kami papunta sa bahay ni Ma'am Veronica. Ngunit hindi na namin sila naabutan." Agad na paliwanag nito. "At hindi ka man lang tumawag?" "Boss, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong paulit-ulit na tumawag sa'yo, ngunit out of coverage po kayo." "Tangina!" Mahinang mura ni Marlo sa sarili niya nang maalala niya in-off niya pala ang cellphone kanina dahil ayaw niya ng istorbo. May mali din siya, may pagkukulang. "Ipasundo mo kami sa chopper." Utos na lang niya bago patayin ang koneksyon. Hindi pwedeng yate pa rin ang gagamitin nila sa pagbalik. Matatagalan sila sa oras. 10 minutong nakalipas, narinig na nila ang tunog ng papalapit na chopper. Binaba nitong hagdan sa kinaroroonan nila sa roof deck. Binalingan niya si Marlo upang tulungan sana umakyat sa hagdan. Ngunit natigilan ito habang nakatitig sa kanya. "Bakit ganyan ka makatingin?" tanong ni Veronica. "Wala naman, iniisip ko lang kung saan ka sasakay. Sa lifeboat pa rin ba o sa chopper na?" Bumaba ang tingin nito sa ayos niya, saka pa lang niya na-realize na hindi pa rin pala niya nahubad ang suot na life jacket. Ramdam niyang pamumula ng kanyang pisngi sa pagkapahiya. Parang gusto na naman niya itong hampasin. Patay mali siya niyang hinubad ang life jacket at hinagis ito sa kung saan. Akmang aakit na siya na may pumigil sa kanya. Hinapit ni Marlon bewang ni Veronica. Hindi siya mapakali hanggat hindi sila nagkakaayos. Mabigat dalhin sa dibdib. Madamdamin niya itong hinalikan sa noo. "I'm sorry, wife." Puno ng pagsisisi ang boses niya. "Para sa anak natin, makakaya nating lagpasan to." Maluha-luha namang gumanti ng yakap si Veronica kay Marlo. Para sa anak nilang dalawa, nakahanda siyang tanggalin lahat ng sama na loob at galit niya kay Marlo. Masyado nang mabigat dalhin sa dibdib kapag patuloy pa rin silang nag-aaway. "Para sa anak natin, sana makakaya natin to." Sagot niya kay Marlo habang yakap ito ng mahigpit. Siya lang ang nakakaalam ng kahahantungan nilang dalawa sa kanilang pagbabalik. Magkasunod na pagtango ang sinagot ni Marlo. "Sana mahalin mo pa rin ako." May kasamang pagsuyo ang boses nito. Humihingi ng isa pang pagkakataon. "Give me a second chance." Dagdag sa sinabi nito. "Nagawa ko na, Marlo. Hindi kita yayakapin kung hindi na kita mahal. Sana pagkatapos nito, mamahalin mo pa rin ako. Sana para sa anak natin maintindihan mo ako." Parang ulan sa pagbuhos ang mga luha niya habang nakasubsob sa dibdib ni Marlo. Hindi maintindihan ni Marlo ang sarili kung bakit pakaramdam niya. Mayroong ibang pinapahiwatig ang bawat binitawang salita ni Veronica. Ngunit hindi na lang niya ito pinansin. Masaya siya dahil muli siyang tinanggap sa buhay nito. "Halika, baka hinihintay na tayo ng anak natin." Unang umakyat si Veronica sa hagdan at sumunod naman si Marlo. Pagdating sa loob, hindi humiwalay ang kamay nilang dalawa habang magkatabi sa upuan. "Thank you," wika ni Marlo. "Salamat din at pinayagan mo kong makauwi," sagot ni Veronica. Bumaba ang tingin ni Marlo sa umiilaw na screen ng cellphone ni Veronica. Anong number na naman ang tumatawag? Nagtataka siya kung bakit hindi nito sinasagot. "Sagutin mo, may tumatawag." Tinago ni Veronica ang cellphone kay Marlo nang makita na may message na dumating matapos huminto ang pagtawag sa kanya. Sabay na pagkunot ng noo at pagdikit ng kilay ni Marlo ay mga katanungang pumapasok sa isipan niya. Saka pa lang niya napagtanto kung saan nalaman ni Veronica ang nangyari sa anak nila. Posibleng ang unknown number na ito ang nananakot kay Veronica. Bigla niyang hinablot ang cellphone nito at nagpatagumpayan ng makuha yon. "Marlo, akin ang phone ko." 2% na lang ang battery niyan." Kinuha ni Veronica ang cellphone sa kamay ni Marlo, ngunit hindi nito hinayaang makuha yon. Bagkus ay tumayo pa ito upang maabot dahil sa tangkad ba naman ni Marlo hanggang dibdib lang nitong taas niya. Inangat ni Marlong kamay upang hindi maabot ni Veronica, kaya nakatingala siya habang nakatitig sa cellphone at binabasa to. Tangina! Napamura siya sa dami na natuklasan niya. Bakas ng kadiliman na ngayon ang anyo niya. Binalik niya ang cellphone kay Veronica. "Natiis mo itago ang lahat ng ito sa akin?" "Binasa mo naman lahat, diba? Siguro naman alam mo na sagot ko dyan." Pasinghal na sagot ni Veronica.
Pero Sunshine, karapatan ko pa rin malaman na may ganito na palang nangyayari sa pagbabalik natin. Sana naman sinabi mo para mapaghandaan ko, hindi ba? Makapagplano tayo ng maayos. Mahinahon na wika ni Marlo. Hanggat maaari pinipigilan niya sariling magalit dito. Alam ko, Marlo. Alam kong pinupunto mo. Nagsimula nang lumabas ang tubig sa mga mata nito. Ngunit may choice pa ba ako? Ngayong alam mo na, anong gagawin mo? Kakalabanin mong tiyuhin ko? Papatayin mo siya, ganun ba? Tapos ano, hindi na naman matapos-tapos na paghihiganti ng ating mga pamilya? Paano kung madami ang anak natin, ha? Hindi nakasagot si Marlo. Nanatiling nakakuyom ang kanyang kamao. Wala siyang pagbuntunan ng galit niya kung hindi suntukin ang bakal na dingding ng chopper. Ah! Buwisit! Napasubsob ang noo nito sa wall habang nakatukod ang isang kamay sa bakal nito. Bakit ba kailangan nating pagdusahan ang maling nagawa ng nakaraan? Yumakap si Veronica sa likuran ni Marlo. Dahil ito nang nakatadahan na para sa atin at hindi na natin mababago pa, sagot niya. Humarap si Marlo kay Veronica. No, hindi ang tadhana magdidikta sa pagmamahalan nating dalawa. Tayo ang nagdadala ng tadhana nating dalawa. Kaya pa nating baguhin ang lahat. Veronica, magtiwala ka sa akin. Makukuha natin si Marvy na hindi mo kailangang makipagnegosasyon sa tiyuhin mo. At anong gagawin mo? Lalaban ka sa kanya? Alam ko makapangyarihan ka at walang panama si Tito Edmond sa'yo. Ngunit kapag ginawa mo yan, nilagay mo lang sa kapahamakan ng anak natin. Kaya kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na subukang gawin. Ano kayang gagawin ni Marlo para mailigtas si Marvy? Mabawi kaya nilang anak sa tiyuhin ni Veronica? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.